Yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin. Basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain. Ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire. Lapid Fire. Lapid Fire. Dito sa DZRJ 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi maganda programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tinan mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, iuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong suba sa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. At syempre po, gaya ng dati mga kaibigan, marami tayong pag-uusapan. Welcome ang inyong mga reaksyon. Sapagat dito po sa ating himpilan, meron tayong mga landline na maaari po ninyong tawagan. At doon sa mga nais magbigay ng reaksyon sa pamamagitan ng text, meron po tayong mga text line. At sa mga nanonood po naman ng ating pong live streaming sa Facebook, sa gawing kanan ay meron pong chat room. Maaari ninyong itype ang inyong mga reaksyon at po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghali. Makakasama po natin sa technical side ang ating technical director, si Lloyd, hanggang alas 12.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mainit po ang panahon sa Makati. Ganyan sila sa Makati. Napanood ninyo? Dugo. Laman sa laman. Dugo sa dugo. Ang masamang epekto ng political dynasty. Pag wala nang makaaway, sila-sila na mag-aaway. At hindi na pumipili ng lugar, ho. Kaya mapas sa simbahan yan. Eh di lalo na kung hindi sa simbahan, di ba? Ano po inyong masasabi? Hindi lang yan sa pamilya Binay. Hindi lang ho sa kanila nangyayari yan. Bilang kilalang angkan ng political dynasty, nangyari na rin yan nung nakaraan lang, nito lamang kamakailan. Sa Bicol nangyari to. Nabanggit na yata natin Nagsuntukan naman yung kampo ni JB Ejercito tsaka ni Jinggoy Estrada. Hindi lang na-publish yan pero nakapost sa Facebook dahil yung binugbog na tauhan dati ng pamilya Estrada, number 1 nang bubuli sa akin nung araw. Ngayon dinidenounce na yung magama, si Jinggoy at saka si Erap. Yung dati ginagamit nila laban sa akin para manira sa social media. Sagad sa butong alipin ng mga Estrada. Binugbog yun sa harap ni JB Ejercito ng mga tauhan ni Jinggoy Estrada. Yan na po mga kaibigan. Nakikita natin na itong political dynasty talagang merong masamang epekto yan. Hindi lang mabilis. Kumbaga sa karma. Matagal-tagal din Nagpapasasa muna sila bago mabisto. Bago mamulat ang mata ng taong bayan. Pero hindi pa rin naman mamumulat yan. Ako'y naniniwala. At alam ba ninyo na ito yung sinasabi ko noon ewan ko kung sa inyong mga nakikinig ngayon, may nakakatanda nito. Na ang mabuhay dito sa Pilipinas bilang Pilipino ay stressful. Ayan, meron na hong study, mga kaibigan, na isinagawa. Pag-aaral, survey pa. Dayuhan pa yata itong mga itong nagsagawa na ito. Itong organization na nagsagawa ng pag-aaral at survey. Tayo po ay nangunguna sa mga bansa na ang mamamayan emotional at saka most emotional and stressed people. Kita ninyo, lahat ng sinasabi natin, totoo karamihan naman ngayon lamang nangyayari o ginagawa
Meron din tayong mga mungkahi na matagal nang pinagtiyagaan natin. Ay, nagkakatotoo na ngayon, katulad dito, isipin ninyo, meron palang international organization na pinag-aaralan yan, Pero noong ko pa sinasabi ito, katunayan, sa mga hindi nakapakinig noon o hindi nakakatanda na binanggit natin yan noon, kasama ko pa yung mga pangkat natin noon Madalas kong binabanggit sa inyo yung observation. Noon, 100 taong mahigit na. Ang nakararaan, naging observation nitong naging presidente ng Amerika na bago siya naging Pangulo ng Amerika, naitalaga rito sa Pilipinas bilang Gobernador General. Kilala niyo kung sino yun? Si William Howard Taft. Yung Taft Avenue, di ba? Pinangalan sa kanya. Ito si William Howard Taft. Mabait to sa mga Pilipino. Kaya lang, malungkot ang kanyang observation nung siya'y mag-report sa Amerika. Yan, yung mamaya, babasahin natin ulit ho yan, mga kaibigan, dapat alam natin, ngayong merong pag-aaral na ganyan. Alam natin kaya kung ano ang dahilan, hindi lang stressed ang mga Pilipino. Isa sa pag-uugali ng mga Pilipino, yung emotional. Dalawa yun, At sino ho nakapanood sa inyo nung walang kakwenta-kwentang debate sa CNN, Philippines? Sumakit ang ulo ko ron. Sayang ang airtime, Sayang lang, hindi naman debate yun. Debating kanto. Doon makikita ninyo, napakababang uri na mga kumakandidato ngayon. Well, kayo na mag-judge. Kasi iba na rin ang dito yung kaugalian ngayon o pag-uugali ng mga Pilipino ngayon. Iba na. Ang makikita ninyo ngayon yung mali ginagawang tama. Yung tama ginagawang mali. Bibihira na yung marunong manindigan na sa tama. Yung dating tama, ngayon mali. Yung dating mali, ngayon puro tama. Sa Maynila naman, may tama yung isa riyan. Dalawa. Dalawang kandidato dyan, may tama pareho. Tumatakbong mayor. Bueno, mga kaibigan, yan po ilan lamang sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Pag-usapan din natin kung ano yung mga nangyari sa Maynila dahil sa tandem ni Erap at saka ni Isko. Pagkatapos ngayon nagbibintangan. Dalawa sila yun Dalawa silang magkasama. Gaano karami na ibenta dyan sa Maynila, ba't di mabanggit ni Isko Moreno yan? Nagkaroon siya. At matakot na kayo, Alin sa dalawa, sino sa dalawa man ang magkamaling iboto ng mga taga Maynila. Ito, pagpapauna ko na, itutuloy ang reclamation sa Manila Bay. Yan ang mga paghandaan ninyo.
yung mga mangyayari katulad sa eleksyong ito. Paano kung hindi masunod ang boto natin? Halimbawa, nabastos, nasalaula, nilapastangan. Hanggang doon na lang ba mga Pilipino? Hindi na ba natin ipaglalaban? Kasi hanggang ganyan, no? Kita ninyo ang mga nangyayari ngayon, paulit-ulit na lang. At wala na, pinanonood na lang natin pagka yung sila-sila na lang at wala na silang makalaban. Dahil political dynasty, sila-sila na magkakalaban, panonoorin na lang natin kung paano sila mag-away. Nakikisali naman yung publiko, no ha? Para bang mas mahal sila nung kandidato kaysa ro sa kapatid. Nakakalimutan na yung kasabihang the blood is thicker than water. Alain ninyo, yung PNB building, yan, isa yan sa mga naibenta. Pero ang pinagtataka natin, diyan sa Maynila, ang tinutukoy ko sa eskolta. Kasi yun itinuturing na kwan yun, heritage, ha? Kung ano, mga kaibigan, wala, giniba na eh. At ang hindi naiintindihan ng iba, meron mga issue kasi mahirap eh. Doon mo makikita ang quality na ng mga pag-iisip ng Pilipino ngayon. Bumagsak ng bumagsak ang kalidad ng pag-iisip. Hindi umunlad baliktad eh. Habang ang buong mundo umuunlad, asali lang tayo sa bumibili ng mga makabagong teknolohiya na kasama sa pag-unlad. Pero yung mga sarili natin, hindi mapaunlad. Yan ang malaking problema ng mga Pilipino. Ito yung ayaw nating makitang klase ng mga Pilipino. Kaya kung mabubuhay, kung halimbawa ngayon nabuhay si Rizal, si Bonifacio, si General Luna, Apolinario Mabini, etc., etc. Sa palagay ninyo, ito ba ang inaasahan nila na magiging klase ng Pilipino na pagkatapos nilang magtaya ng buhay, sinakripisyo buhay nila eh. Pagkatapos ito, magbabalik po ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PAGCOR, creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid.
Ang sinasabi po, mga kaibigan, sa report na inilabas ng US Pollsters Gallup sa 2018 na pag-aaral nila, mga kaibigan, ang mga Pilipino ay isa sa pinaka-emotional at stressed na mga tao sa buong daigdig. 60% ng mga Pilipino ang nagsabi na dumana sila ng positibo at negatibong emosyon. Isang araw, bago isagawa yung survey, bago sila tinanong, ang Pilipinas ay number 1. At kahanay natin sa number 1 ang Niger, Ecuador at Liberia. Sus Mariosep. Ito'y mga patay gutom na bansa ito, di ba? Bansa ng mga patay gutom. Ibig sabihin din doon tayo nabibilang, mga patay gutom, mga timawa, di ba? Dito magdala ka ng konting kuwan dyan, paggagawan yan di ba? Makakain. Yan, simusunod, Costa Rica. Sierra Leone, Guinea, at saka Peru na 59%. At pumapangatlo naman, itong Nicaragua, Honduras, Sri Lanka, at Guatemala na 58%. Ang Pilipinas ay pangalawa rin. Pangalawa naman sa listahan ng most stressed countries. Number 1 tayo sa emotional. Pangalawa tayo sa most stressed, mga kaibigan. With 58% na nung tanungin sila, isang araw bago sila tanungin, mga kaibigan, nagsabing dumana sila ng stress. Ito'y noong 2018 ito, ngayon, ang mga Grego, ay pinaka-stressed population for the 3rd consecutive year. Ito pala number 1. Sumusunod tayo sa mga Grego. Alam naman ninyo ang Greece ngayon, di ba? Ano yan Bumagsak ang ekonomiya niyan mga kaibigan. Kaya, siyempre, sino hindi mai-stress dyan? Ilang taong nakaraan na ito, wala, dumapa yan. Talagang, wala yatang mautangan yan Sumusunod yung Tanzania. Africa rin ito, di ba? Kung di ako nagkakamali. 57% naman. At Sri Lanka, Iran, United States, 55%. Followed by Uganda, 53%. Ayun, etc. Meron akong nabasa dito pero parang naputol dito kasi kanina akala ko na-save ko itong article na ito. Nung buksan ko ngayon, wala na. Hindi pala na-save. Binabanggit na ang India yata. Meron pa Ang India, parang may mali dun sa nakaraang report, yung sinundan nito, mga kaibigan, na India pala ang mas nauna kaysa sa atin sa pagiging emotional. Pag-uusapan natin, ano ba yung emotional? Kasi may pag-aaral, doon ko pala nabasa
yung mga Pilipino, ibang article naman, mga kaibigan, ito'y pag-aaral din, study rin. Isinagawa rin ng study na ang mga Pilipino, yung pagtrato sa mga issue, kumbaga, hindi lang sinabing mga tangay, bobo, hindi lang diniretsyang ganon. Ang sinabi, mga kaibigan, parang emotional. Pangalawa na ito, di ba? Emotional ang pagtrato, pag-unawa sa issue. Kung matatandaan ninyo di ba yan yung sinasabi natin na dapat pagdating sa issue, isa lang ang pananaw natin Kung disagree ka sa issue, pero kailangan yung sabi nga, we can agree to disagree. Pwede tayong magkasundo sa hindi natin pinagkakasunduan. Di ba? Ibig sabihin nun, issue lang yun, yung pinag-uusapan. Pero pagdating sa mga issue, ang Pilipino bobo. Sabi nga ni Atty. Gadong, bobo! Ngayon, mga kaibigan, bakit? Kasi emotional Ang sinasabi dun sa pag-aaral, hindi yung bobo emotional. Kasi pag emotional, ibig sabihin, wala ka sa hulog. Pag ang umiral sa'yo, pagdating sa pag-unawa sa issue, yung emosyon mo. Halimbawa, merong kawawa, yung maawain ka. Di ba? Hindi pwede yun Halimbawa, sa gumawa ng krimen, bakit ba tayo may korte? Para dumaan sila sa proseso. Meron tayong judicial process para sa mga nakagagawa ng krimen. Ngayon, etong isang akusado, halimbawa, nakapatay o nakagawa ng krimen. Pagkatapos, nung nililitis na demanda na, kinulong na, nakakulong, tapos nililitis, kinakaawaan mo, parang si Erap. Di ba? Nung pabagsakin niyang hayop na yan may mga naawa, yung pala binayaran yun, yung mga nagrally rin sa EDSA 3. Mga kaibigan, katunayan, isa sa binayaran grupo, yung dating daan, leader, si Eli Cuyucot Soriano. Mga kaibigan, kinuwento ko sa inyo na nakaraan, 50 million ang binigay ni Erap dyan. Wala naman palang konti pala, hindi na lang tao ron. Pinakunan yung litrato, yung rally, lahat nung nakukunan doon, o lahat nung pumasok sa screen ng litrato, kine-claim niya, kanyang tao. Tapos ikinolekta niya ng pera kay Erap. Di ba? Ngayon, eto Di ba si Erap kinasuhan? May mga naawa rin di ba? Patunayan, binigyan ng pardon Awa yun yung pardon. Habag. Hindi tayo pwedeng maging emosyonal pagdating sa issue. Yun na mahirap. Pagka yung issue, hinaluan ng emosyon, ay nasisira ang katarungan. Nakita ninyo? Yan ang base sa pag-aaral yung sinasabi. Pinaliliwanag ko lang kung paano dapat unawain ang issue. Ibinibigay nating halimbawa yan, di ba? Katulad, maraming ganyan Lalo na pag kilalang tao, di ba? Katulad si Grace po, na noong 2016, tumakbong presidente, bago siya tumakbo, naging issue sa kanya yung poundling. Saan pumunta ang issue? Sa awa. Pulot na nga yan Hindi yun ang issue Ang issue,
meron bang nalalabag sa batas yung foundling? Yung bang foundling, pwede siya, qualified siya under the law na tumakbong presidente. Hindi yung aawa tayo, hindi doon ang issue kasi pag doon tayo pumunta, sisirain natin yung katarungan eh. Hindi ho ba, mga kaibigan? O, ganun po yun. Yun ang kahulugan ng, hindi masamang maging emosyonal yung magkaroon ka ng compassion, magkaiba yun. Ha? Pero emosyon din yun, yung compassion. Hindi masama yun. Mga kaibigan, kaya lang nakikita ninyo ngayon sa paghatol, bigyan ko kayo ng example. Ito nga, itong debate na nangyari sa CNN. Ba, ipagpaumanhino nung mga hindi sasang-ayon sa akin. Pero ako, entitled sa aking opinion. Sabi ko nga, dito sa ating bansa, dahil may umiiral na konstitusyon, pasakop tayong lahat sa konstitusyon. Hindi natin pwedeng labagin yan. Yun ang rule of law. Mga kaibigan. Di ba? Ngayon, in the same manner, ang media, hindi ho pwedeng maging media ng administrasyon. Hindi ka media, mouthpiece ka, pag puro administration lang. Ha? Paano? Pag nawala tong administration to, di yung susunod na administration, galit sa'yo. Bakit? Bias ka eh. Itinatag ba media para maging bias? Hindi. Ha? Mga kaibigan. Kung halimbawa, ang isang programa sa radyo, puro ka lang oposisyon, mga kaibigan, o kaya, lalo na, administrasyon, mas masama yun. Ha? Kasi yun na merong kakayahang magbayad. Yung nakaupo, yung nakapwesto. Yung hindi nakapwesto, hindi bali. Pero nakapwesto. Ibig ko lang sabihin, ang media, hindi yung ginawa yan para sa interest lang ng kung sino nakaupo. Kailangan natin, kaya nilikha na ganyan ang konstitusyon natin na may kalayaan ng tao sa pamamahayag, demokrasya, sa ilalim ng demokrasya, kasi lahat pwede magpahayag. Kaya lang, sa tinagal-tagal, dahil nga totoo rin yung sinasabi ni Gadon, ha? Nung una kasi, nadala tayo ng panggagago. Pinaniwala tayong lahat, si Marcos, pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Katunayan, inamin naman ni dating Vice President at noon ay Ambassador to the United States sa Washington, si Emmanuel Pilaes, na nagbayad ang gobyerno ni Cory ng katakot-takot, milyon-milyon dolyar para pasamain si Marcos. Mga kaibigan, sa international media. So, tayo naman, ako, dinanas ko yung mga panahon sa ilalim ni Marcos. Okay naman ako. Wala namang problema nun. Mas hinahanap-hanap ko nga kasi si Marcos, responsable. Ha? Isang responsableng leader. O, yung mga nagsasabing sila, inabuso sila, mga kaibigan, kalaban sila ng pamahalaan nun eh. Sinasabi nila, inabuso ka. Siyempre, kahit sinong kalaban, yun ang sasabihin niya, inabuso ka nung panahon na bawal ka. Bawal ka eh. Oh. Kailan lang naman, di ba, pag upo lang ni Cory, ginawan legal na yung komunismo dito sa Pilipinas. Isang paniwalang pampolitika, itinuturing. Ang problema, ginawa nila. Hindi naman sila nagbaba ng armas eh. Nagpatuloy sila sa armadong pakikibaka. Yun ang masama, dino-double cross nila ang ating bansa at ang ating pamahalaan, ang batas. Hindi sila nagpapasakop sa batas. Kita mo, tumatakbo sila, nakakatakbo na nga sila eh.
komunista sila, pero party list sila. Di ba, mga kaibigan? Kaya hindi nila makondena yung party list eh. Paano? Kasali sila ron eh. Yun yung sinasabi natin. Yung iba, karamihan ngayon, nagsisisigaw lang ng magnanakaw. Alam ba, nakaraan. Kasi hindi sila kasali. Pagkasali sila, hindi na sila sumisigaw. Ganon din ito. Pansinin ninyo. Ito, isang pinakamaliwanag na ehemplo. Kita ninyo kung paano walang yaang harap-harapan yung party list. May pakinabang ba tayo dyan? Hindi ba nagkababoy-baboy na yan? Una, sa batas. Sa batas ito ha. Sa batas. Ang sabi, ang party list dapat kumatawan sa marginalized sector. Ano ba yung marginalized? Yung nga ang karaniwan tao, hindi nga naintindihan yung marginalized. Di ba? Oh. Ibig sabihin lang nun, yung mga ano ba ito? Yung parang hindi pinapansin, ganun, na sektor, marginalized. Mga kaibigan. Oh. Ngayon, yung pa rin ba ang party list? Yung pa rin ba? Noon nga na wala pang desisyon ng Korte Suprema, yung party list, hindi na sinusunod sa batas yan eh. Walang hiyayang COMELEC, di ba? Nagpabayad sila ng 5 milyon, naniningil sila. Lagay, suhol, 5 milyon, kung gusto mo ma-accredit, dati. Yang, umimbento niya si Brillantes. Pagkatapos, sa dami nang nagreklamo, dahil nakita, corrupt na yung party list, nalalagyan sila, may mga qualified, pero yung mga disqualified, yun ang pinapayagan. Ano ginawa? Tumakbo sa Korte Suprema. Hanggang ang Korte Suprema, naglabas ng desisyon. Ano naging desisyon ng Korte Suprema? Kahit sino na, pwede. Basta may organisasyon pwede na. Nawala na yung marginalized. Sa madalit sabi, yung pong batas na amyenda ng Korte Suprema, hindi nag-rule based sa batas o base sa batas. Gumawa ng sarili nilang batas, inamyendahan yung nakalagay sa batas kung ano yung qualification ng party list. Di ba katarantaduhan ito nangyayari? Ngayon, nasan ba ako? Doon sa emosyon. Diyan nasisira. Emotional ang mga Pilipino. Kaya may study, ganun nga daw kino-confront o hinaharap ng Pilipino ang issue. Kaya nauuwi, nakita nyo sa social media, sa pagmumurahan. Doon, nagmumurahan na. Walang hiyaan na lumalabas. Bakit? Personalan na Pagka naging emotional, mauwi ka sa personal, pamimersonal. Kasi wala ka na, hindi ka hindi ka makasali sa sa issue Hindi mo alam depensa ang gusto mo. Hindi mo naintindihan kung ano yung gusto mo. Halimbawa, subukan mo lang ang isang tao makipag-away. Yung physical. Nakipag-away. Subukan mo yung isang tao galit na galit. Tapos pabayaan mo siya makipagsuntukan. Talo yun. Yung patas na labanan, yung suntukan, matatalo yun. Sigurado yun, mga kaibigan. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng pagsabayin yung tapang at saka yung galit. Hindi pwedeng pagsabayin yun, mga kaibigan. Dapat malamig ka. Kita ninyo yung mga boxer, di ba? Walang halong galit yun Walang emosyon yun na umiiral. Kung yun may emosyon, di talon lagi yun.
Di ba? Ang pinairal nun, emosyon. Nakawa ko sa kalabang ko eh. Eh ano, magpapabugbog ka. Eh di gago ka. Di ba? Eh hindi naman yun ang labanan. Yun yung emosyon. Ganon din sa mga pagtatalo. Yan lang, nakikita ko ngayon sa television. Intarantadong si Coco Martin. Timo, sinasamantala yung tao. Dahil sa emosyon. Nasasamantala ang tao. Napagsasamantalahan ng tao dahil sa emosyon. Lalo na kung ang mga magsasalita eh. Timo si Isko, nagawa niyang manipulahin ang mga butante sa Maynila noong 2013 na bumoto sa kanila ni Erap. Bakit? Dahil sa emosyon. Di ba nagpanggap yan na ipapapatay daw siya ni Mayor Lim? Saan niya nakuha yun? Kasi pinahuli sila sa bingo eh. Talaga namang ginawa nila yun eh. Talagang sinadya nila na magpahuli. Dahil tinutudyo nila ang nakaupong mayor. Eh pinagbawal ni Mayor Lim ang sugal eh. Di ba lahat ng sugal sa panahon ni Lim wala? Ha? Kahit weteng wala dyan sa Maynila. Meron pagiri-girilya sila. Eh ngayon, lantaran eh. Di ba? Pati Quezon Avenue, Quezon Boulevard, mga kaibigan, sa Quiapo mismo, di ba? Pinasabugan pa nga yun, tuloy pa rin eh. Ngayon, yun, dahil sa emosyon, mamamanipula ka. Kaya yung emosyon, hindi mo pwedeng, ano yan eh, isangkot siya sa issue, tinanin niyo si Bato, doon sa CNN. Eh, sandali lang eh. Sumakit agad ang ulo ko eh. Pati bato ko sumakit eh. Mga kaibigan eh. Kasi ang babaw ng mga pinag-uusapan na. Tinanin nyo, the following day, after nung debate, ba, may mga, pagpaumanhin ninyo si Bato raw na nga. Ito nga si Ping Lacson eh, nakikiunggoy. Bagay, sana totoong ugali niyo yan para alam na namin tanga pala kayo pare-pareho. Yan yung sinasabi ng mga study o pag-aaral. Na ang Pilipino, hinaharap ang issue na ang pinaiiral emosyon. Mga kaibigan. Ngayon, si Bato nakipagdebate ron. Ang pinag-uusapan niya ata doon tungkol sa drugs. Nauwi sa death penalty. Ang gulo kasi ng mga moderator. Walang kakwenta-kwenta. Cheap. Mumurahin yung sila, si Untiveros, tsaka si Kwan. Si Pinky Web. Hangang-hanga pa naman ako kay Pinky pagdating sa mga one-on-one interview doon. Ang pangit ng dating. Ang baduy. Mga kaibigan. Wala na yung high level na debate. Hindi naman debate yun. Away yun eh. Kantsawan yun eh. Mga kaibigan eh. Pagalingan ng hindi naman magagaling. Kasi kung magaling ka, ang pinagtatalunan nyo, yung mataas na antas ng bag na issue. Hindi yung pipicture. Paikot-ikot lang kayo. Kailan pa ba yan? Death penalty pinag-uusapan kailan pa yan droga? Wala naman kayo sinasabing totoo pare-pareho. Ako lang nagsabi ng totoo kung ano solusyon sa droga Kumalat pa yan Akala nung iba sila nakaisip Ayon lang sabihin, narinig nila rito Hindi ba sabi ko sa inyo, ang solusyon lang sa droga, kung talagang walang may nag-i-interest na kumita dyan sa droga, kahit sino, palagyan nyo ng lason. Di ba yan pair na pair yan? Maging sino man ang tamaan. Wala kang human rights violation. Kasi yung malalason dyan, kusa siyang nagdroga Siya matigas ang ulo Hindi ba? Bakit? May iba bang taong nagtulak sa kanya, umitit kanyan? Wala
Oh, mga kaibigan, di ba? Yun ang pinakasolusyon eh. Eh, paano? Ginawa ba nila yon? Hindi. Ito, wag na tayong maglokohan. Kasi sumagot si Bato. Pinupuri ngayon si Bato. Pagpaumanin nyo, nabababawan ako sa inyo. Ang sabi ni Bato, puro na lang si Presidente sinisisi nyo. Nagsip-sip. Diba? Kami, sinama sarili. Mantalang yung problema na yan eh. Nung ano pa yan eh. Nakaraang administrasyon. Mali na. Bumida sa mali. Ang galing daw ni Bato. Pinuri. Pupurihin mo ba yon? Di ba katangahan yung sinabi niyan? Ang tanong, ba't ka nandyan? Hindi ba? Hindi. Huwag na tayo maglokohan. Lahat pala ng mali, sisisi natin lahat sa nakaraan. Ba't pa kayo nandyan? Siyempre, kailangan mabago. Kaya nga kayo nandyan eh. Di ba nga, pagbabago nga, change is coming. Kaya kayo nilagay para mabago yon. Iwasto yung kamalian. Kung ang sasabihin natin lagi, nakaraan, 3 taon na tayo rito eh. Puro nakaraan. Hindi tayo matatapos niyan. Hanggang sa Rizal, pag-uusapan natin yan. Kung ano yung nakaraan. Yun ang sinasabi natin. Dapat, ang sagot sana, ginagawa natin ang magagawa natin. Kahit ba yan napabayaan sa nakaraan. At kaya naman kami nandito, kaya kami binoto ng tao, kaya kami nabigyan ng pwesto rito, hindi naman kami binoto, lang kami, umangkas kami sa popularidad ni Presidente Duterte para kami makinabang, bobolahin namin siya para nakadikit kami. Mga kaibigan, tungkulin ninyo. May tungkulin kayo eh. Kung ano yung mali ng iba, di gawin yung tama. Di ba yung sinasabi natin nung una pa? Kaya tayo naghahanap lagi ng ipapalit sa mali, para gumawa ng tama. Para saan pa yun? Ba't pa tayo mag-i-eleksyon? Mali sagot ninyo eh. Nakakahiya naman masyado yung mga, meron si Bato para magsip-sip kayo dyan. Sino ba yan? Binoto ba natin yan? Noong nakaraan? Basta nalang sumulpot yan eh. Hindi man natin kilala mga yan eh. Yung sinasabi natin. Nagamit tayo pare-pareho. Ang binoto natin, si Presidente Duterte. Kaya sabi ko, bantayan natin itong papaligid. Ito magsasamantala eh. Ito yung kalawang, ito yung sisira. Bakit? Kasi mga yan, mga walang iya yan. Nangyari na yan sa lahat ng administrasyong nagdaan. Dapat, leksyon na yon. Mga kaibigan, ba't natin papayagan magsipag-abuso yung iba? Hindi naman sila binoto natin. Responsibilidad nung ibinoto natin na maglagay ng tao. Yung taong inilagay niya, pag hindi mo binantayan, abusuhin tayo niyan. Tayo mapagsasamantalaan. Nagamit nila yung boto natin para kay Presidente. Hindi ako niniwala sa mga pinagsasasabi ni Batong yun. Okay na, nandun na tayo. Bakit? Kailan pa nandito droga? Hindi niyo ba alam na nung matagal ng panahon, may droga na rito? Dala ng incheck? Mga kaibigan, di ba? Matagal na yan eh. Ito mga bata ngayon, di na ninyo inabot yung mga China? Yung may bakal sa paa? Ano iniitit nun? Iba, yung
Meron daw dyan sa Caloocan. O nakapipa, di ba? May mga montihan ng mga inchik nung araw. Pagkatapos may hititan sila ng ganun. Hindi ko alam kung anong klaseng gamot yun. Heroin yata yun. Heroin ba yun? Morphine, mga ganun. Mga kaibigan. Dito, sa Pilipinas. Ibig mo sabihin, babalik tayo ron. Hindi. Kaya tayo naglalagay ng bumoboto ng iba. Para yung mali. Katulad niya, sabi ko, yung mga ginawa ni Marcos na tama, marami yun eh. Kopyahin natin. Di ba magaang naman ang buhay natin? Ito bilib na sana ako kay Enrile na wala na naman ang bilib ko eh. Dahil doon sa advertisement niya eh. Sagot na naman daw niya tayo, siya raw nagpababa ng kuryente. Ano? Nung sinabi mo yan, lalong tumaas ang bayad sa kuryente eh. Wala naman siya nagawa ron eh. Niloloko mo kami. Huwag niyo na nga iboto yan. Nanloloko pala yan eh. May kaso ka na nga, nanloloko ka pa. Kinakakampanya pa naman sana kita. Di ba? Huwag na lang ho. Gusto raw niya, happy tayong lahat. Mga kaibigan, magbabalik ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo pero bago ho tayo bumalik sa mga pag-uusapan at pinag-uusapan natin ay babatiin ko lang sa kanyang kaarawan ngayon ang ating kaibigan mula po sa bandang Bits and Pieces. Napanood sila sa RJ Bistro. Ang alam ko, every Monday and Friday nandun sila. Alternate ni chairman, di ba? Bits and Pieces. Ang kanilang band leader, birthday ngayon. Si
Freddy Lim, si Senyor Fred Lim, ha? Kapangalan pa ni Mayor Lim, eh. Freddy Lim. Pero ito'y taga Maynila rin, mga kaibigan. Birthday niya po ngayon. At sa lahat na may kaarawan, lalo na po kay Freddy Lim, kay Fred Lim, ha? Ay narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo katulad yung sa debate nila. Ang inaabot ko, yung death penalty na kadugtong ng drugs Tsaka ako na pinatay. Kasi alam ko na sasabihin nila, alam ko naman din kung saan akong panig maninindigan sa issue ng death penalty. Ako hindi against sa death penalty. Kaya lang, mga kaibigan, baliwala rin yan aksayang konsumo lang yan Mga kaibigan Unang-una, dati tayong meron yan. Tinanggal, tas binalik. Pagkatapos, tinanggal na naman. Ano yan? Pabalik-balik. May nangyari ba? Kasi daw, yan daw death penalty, nung pag-aralang may mga nasintensyahan sa bitay, karamihan daw doon, mali ang hatol. Sabi ng Korte Suprema. Kaya tinanggal yung Hindi pa yun. Hindi ko alam kung tayo signatory sa mga bansa na nagkakasundong wag magpataw ng parusang bitay. Di ba? Parang in the same, yung sa issue ng ng human rights, kasama tayo doon Kaya kung merong bumabanat sa atin, pagdating sa human rights, wala tayong magagawa. Unless kamukha nung gustong yung ginawa ni Presidente Duterte, umalis tayo sa International Criminal Court. Di ba? O ganun din. Signatory tayo, maraming kasunduan na hindi naman alam ng publiko kung bakit walang death penalty. Hindi ho naman yun ang importante. Lalo dito sa atin, sa sistema. Kita ninyo, di ba natatandaan nyo ba nabitay si Echegaray? Mali. Ang dami nagsasabi, mali. Naging hatol kay Echegaray. Ano umiral doon? Emosyon. Pagkatapos. Di ba? Kasi ang lupit ng parusa. Kamatayan, nakita di ba? Pinakita yun At saka yung sistema na ginagawa sa lethal injection, pwedeng manood yung kung sino-sino, di ba? Pamilya, at saka yung may media, ganyan. Pwede. Mga kaibigan, kaya yung mo, matatangay ka ng emosyon mo. Pero justice yung justice system yun Kaya lang, ang problema nga, yung batas. Nasunod ba talaga yung proseso? Naging patas ba yung proseso na yun? Wala tayong magagawa mga kaibigan. Kaya kailangan, patunayan muna natin, ito ang wala tayong death penalty Ang pinaka-capital punishment ay
habang buhay na pagkabilanggo. Eh, ba't nasa labas si Erap? Emosyon. Di ba? Oh. Nung makukulong na, lahat ng saklolo tinawag. Lahat pinakiusapan para mapalaya siya. Kasi nahatulan siya. Convicted siya. Habang buhay. Mga kaibigan. Eh, doon pa nga lang sa Tanay nakakulong yan, di ba? Di man nakatikim ng bilangguan talaga yan. Maliban sa Krame. O, nilipat kagad sa ospital, di ba? Tapos sa Tanay. Wala po, mga kaibigan ng mga Pilipino, hindi alam yung issue. Dami raw kriminal, dapat daw. Wala sa dami ng bilang ng kriminal, wala sa, dahil wala tayong death penalty, kaya maraming kriminal. Kaya maraming kriminal, mga kaibigan, kasi ang batas nabibili. Mga kaibigan, hindi nasusunod ang batas. Eh subukan mo, ipatupad mo yung totohanang pagkabilanggo ng habang buhay. Sa mga nasa gobyerno. Eh kasi pinatutupad lang sa mahirap eh. Sa mga walang kakayahang maglagay. Sila lang ang nahahatulan. Mga kaibigan. Pero pag malalaking tao, maraming pera, ma-impluwensya. Sige nga, sabihin nyo sino. Meron, mali pa. Di ba? Mali. Yung kinasuhan dun sa Cebu, yung nasa Spain na ngayon nakakulong. Di ba? Laranyaga ba yun? Mali yun eh. Eh, kalabas-labas mo pala, may connection din kay Erap. Yung mga taong nagdiin dun sa nakakulong na yun, kay Laranyaga. Mga kaibigan, may kaugnayan di ba? Taga walang yaton si Erap, di ba? Mga kaibigan. Naatulan niya, siya presidente. Ngayon, yan ang problema natin. Ano ngayon ang nagbubunsod? Ito, kamukha nito. Ang dahilan kung bakit tayo emosyonal. Yung stress, talaga may stress ka rito. Sabi ko nga sa iyo, ba't hindi ka may stress? Dito, kung sino yung law-abiding, sino yung mga mamamayan na sumusunod sa batas, yun ang inihigpitan. Hindi ba? Example, gusto nyo? Barrel. Yung mga meron permit to carry, yun ang inihigpitan. Yung mga lisensyado barrel. Pero yung mga katulad niya, bawal magdala ng barel. Ito bawal magdala ng barel. Marami nang nahuli, di ba? Yun dito sa Skyway, kamakailan lang yan, 2 months ago. Nagkaroon ng abulan dyan, Siya pa matapang. Nakakasuhan ba yun? Nagpakilala, taga Malacanang Wala na nangyari yun doon, di ba? Si Dante Silverio. Di ba, na Marel? Wala na nangyari doon. Marami pa hong kaso. Pagka ganyan ang batas, kahit anong death penalty sabihin mo, baliwala yan. Nag-aaksaya lang tayo ng pera. Baka lang kaya nila pinapanukalan death penalty para pagka nakasuhan ka, galit sila sa iyo, sa buhatan pwede ka ipakulong. Tapos patulang ka ng death penalty, papatayin ka na para hindi ka na makapagsalita. Hindi ka na makapagturo. Di ba? Hindi ka na makapagsabi ng katotohanan. Paano? Hindi naman nila ina-apply sa malaking tao yan. Puro sa maliliit lang. Mga kaibigan.
At saka mabababang kasalanan. Yun ang ginigipit, yung mababang kasalanan. Pero ang malalaking kasalanan, ang kasalanan sa taong bayan, bay, nakakalabas yan. No bail nga, nakakapagpiyas. Kakandidato pa yan. Oh, mga kaibigan, nakita ninyo. Ito observation dati ito. Ang obserbasyon dati ni President Howard Taft, kasi naging ano siya rito sa Pilipinas Governor General. Mga kaibigan. Napag-aralan niya, mabait nga ito sa maraming Pilipino gusto ito nung umuwi siya sa Amerika, nag-report siya. Ang sabi niya, the Filipinos were unsuited to govern themselves. Ang mga Pilipino niya ay hindi naaangkop na mamahala sa kanilang sarili. The great mass is ignorant and superstitious. Yun, Kanina, binabanggit natin sa inyo, isa sa nangungunang bansa pala ito actually. Na pinag-aralan nila yung India. Isa pa pala yan sa emotional ang pakikiharap sa issue, pag-confront sa issue. Mga kaibigan, ibig sabihin nun, yung emosyon ang nangingibabaw. Hindi yung walang objective sa kanya. Hindi objective ang kanyang pananaw sa issue. Parang mga Pilipino. Ginandaan lang yun. Katotohan, ang katumbas nun, mga bobo mababaw ang pag-uusapan. Para ka nakipag-uusap kay Bato. Makikipagtalo ka dyan? Ako hindi ako makipagtalo dyan Kasi talo ka Kung mahirap makipagdebate, makipag-argumento sa isang matalinong tao dahil hindi tayo matalino, mas mahirap makipagdebate sa bobo. Di ba? Mananalo ka ba sa bobo? Siyempre, pipilit nun yung gusto niya. Wala siyang naintindihin yung paliwanag mo Bobo yan May Supreme Court decision. Hindi raw totoo yun. Gago. Pwede bang gamitin mo yung Korte Suprema, sasabihin mong, ito sinabi ng Korte Suprema, tas hindi totoo. Gago ba? Unang-una, katulad na sinasabi ko nung una, di ba? Si Eli Soriano, fugitive, base sa desisyon ng Supreme Court. Hindi raw totoo, mga gago. Ibig mo sabihin, papayag yung istasyon, magsasalta ka ng gano'n sa radyo. Gago, mga. Itong mga tirador ni Soriano, yung mga troll lang naman ito Yung talagang inutusan yan. Fugitive yan, wanted yan, convicted yan, criminal yan. Ano nang hindi totoo sa sinabi ko? Di ba? Tatawagin nyo, best. Mga gago pala kayo, dapat ang tawag dyan, Bex. Hindi, beso Ano ba yun? Brother Eli Soriano, B-E-S. Gago nga kayo. Bakit nga ho? Dapat, Brother Eli Kuyukot Soriano, Bex. Ano ba kaso niya? Di ba? Nanguyukot siya. Kinuyukot. Nang rape sa kuyukot. Ngayon, yung bagay nga sa kanya, yung Bex. Bakit? Becky naman siya di mas bagay yun. Di ba? Ito, tutuloy ko lang ito ugali ng mga Pilipino ito sinasabi niya na hanggang ngayon
ganito. Kailan to? 100 taon. Mahigit ang nakakaraan. Sabi niya the Filipinos were unsuited to govern themselves. The great mass is ignorant and superstitious. While the few, sabi, karamihan ay mangmang at mapamahiin. Habang ang ilan, while the few who have any education that deserves a name were mostly intriguing politicians without stamina and nothing but personal interest to gratify. Habang ang ilang na nakapag-aral at kilalang tao ay halos nakakaintrigang politiko na walang lakas at walang pinahahalagahan kundi personal na interes upang bigyang kasiyahan lamang ang sarili. Kita ninyo? Yun ang sabi ni Howard Taft. 100 taong mahigit ang nakakaraan. Hanggang ngayon, ganito tayo sabi pa, it might even take them another 100 years. Siguro, bibilang pa ulit ng isa pang 100 taon ulit. Noon pa ito, pangatlong daan taon na ngayon, mahigit to learn how to run a big government. Para daw tayo matutong magpatakbo ng gobyerno. Di ba totoo naman yan? Ang mga nag-aharing uri dito, yung mga nakapag-aral, minamanipula lang tayo. Ang masama, pati hindi nag-aral, minamanipula tayo. Lito Lapid, Erap Estrada, Isko Moreno. Sipin niya, pumapayag tayo, Jinggoy Estrada. Minamanipula tayo Wala naman silang ibang hangad, kundi personal lang nilang interes. Mga kaibigan, pero binoboto natin. Paano tayong makakabuo paano tayo makapagpapalakad, paano tayo magkakaroon ng tunay na gobyerno? Kunya-kunyari ang gobyerno, mga nandito. Isipin mo, itong mga hayop na ito, kung sino yung mga walang hiya, walang ginawa, walang maipagmalaki. Ito pa yung ang gusto nila, lahat ng magagandang papuri sa mga bagay na hindi nila namang ginawa, yun ang gusto nilang maririnig na sasabihin mo sa kanila. Hayop, di ho ba? Sa dilang hayop. Na mga ugali yan. Mga walang hiya. Yan ang gusto. Tanungin niyo si Era. Magagalit ba sa akin niya kung yan pinupuri ko ng magaganda? Ano sasabihin ko? Ito, tanong ko sa inyo. Si Erap naging mayor, naging senador, naging vice president, presidente, naging mayor ulit. Ang tanong, bigyan niyo ako ng isa. Si Erap ginawang mabuti para sa bansa o sa lungsod. Sige nga. Sabihin niyo sa akin. Hinahamon ko kayo. Mga kaibigan, isa lang. Sabihin ninyo na pinakinabangan ng taong bayan. Wala. Wala kayong masasabi niyan. Pupusta ako. Pero kahayupan, marami. Yan ang bibilang tayo, talaga. Mga kaibigan, maubusan ka. Sa dami ng masasabing kawalanghiyaan ni Erap.
Yan ang bumaboy ng politika rito. Siya pinagtularan ng iba eh. Oh, mga kaibigan, di ba? Kaya, ano eh. Oh, sabi ni Howard Tapp, napakinggan nyo. Kaya ako sinasabi noon ito. Itong, dapat tayo sa issue, pare-pareho. We can agree to disagree, sabi nga. Pero, hindi tayo dapat hatiin ang issue. Kaya tayo nawawatak. Hindi ito ang gusto nating maging klase ng bansa. Hindi ito ang dahilan kung ba't nagbuwis ng buhay sila Dr. Jose Rizal. Ang gusto nila, hinahanap nila yung pagkakaisa. Kaya ang sabi nga ni General Luna, pinakamalaking problema ng mga Pilipino ay ang sarili niya. Oh. Paano noon pa? Watak-watak na eh. Di ba? Sip-sip na sa kalaban. Puro sa salita lang magagaling. Galit sa inchik. Sa pera ng inchik, hindi galit. Galit sa magnanakaw. Pag binigyan ng pera ng magnanakaw, hindi siya galit doon sa pera. Oh, eto minsan, kami ni Kauding Bartolome, nung nandun kami sa DWBC, madalas, araw-araw, magkasama kami ni Kauding eh. Bago kami magprograma, magkasunod kami, minsan, sabay na kaming nagpupunta sa istasyon. May isang Chinese, namatay na yata si Crispin. Pangalan nung si Mang Crispin eh, tawag ko Mang Crispin. May edad na yun eh. Yung Chinese na yun, nagpo-programa sa radyo yun. Kaya lang, di ko maiintindihan. Di nyo rin maiintindihan. Chinese eh. Pero kwento niya sa akin, sa amin ni Kauding, kinausap niya kami. Nakikinig daw siya sa mga programa namin. Marami daw nakikinig sa amin sa Binondo. Hindi lang namin alam. Minsan daw, yung mga sinasabi namin, pinag-uusapan doon. Alam nyo, dyan sa Umping, mayroong mga restaurant dyan na nagkukwentuhan niya, parang kapihan din eh. Doon din nag-uusapan niya tungkol sa mga issue eh. Oh, mga kaibigan. Ngayon, sabi niya, gusto niyang makabili ng programa doon sa istasyon namin. Kumari, samahan namin siya makausap yung may-ari. Oh. Namamahala nun yung si Mrs. Delia Rebueno, asawa ni Benny Rebueno, veteran commentator yan. Yan ang nagtayo ng maraming istasyon dito, baka kala ninyo. Si Benny Rebueno. Yung si Ate Delia Odreal Rebueno, iyan, ang programa niya, tagabasa niya lang dati ng sulat, si Noli Di Castro, doon sa programa niya. Kasi yung programa niya, sarili nila yung istasyon eh. Oh, yung programa niya, yung nagbabasa ng sulat, ang tagabasa, si Noli Di Castro. Oh, ngayon, si Ate Del, pinakain pa kami nung inchik. Pagkatapos, pumunta na kami sa istasyon. Sabi ni Kauding sa akin, Percy, ikaw na magpakilala kay Macy's. Pinakilala ko na. Ay ko, kayo. Ay ko, mama, gandang ang hapon no. Oh, ba't na dito? Hindi, may kasama ko ako eh. Mupo kami. Sabi, ba't ano ba makipaglilingkod ko? Etong kasama ko, pinakilala ko. Gusto raw makabili ng programa. Anong programa? Sabi ni Mrs. Sumagot yung chick, sabi niya, Chinese program. Sabi ni, ni Mrs. Adrian, Chinese? Hindi ako tumatanggap ng Chinese. Ayaw namin ng Chinese dito. Para napahiya na yung tao, kasi matindi yung salita ni Ayaw talaga sa Chinese. Pera yun isipin ninyo. Yun na talaga maninindigan. Hindi masiba sa pera.
Kung ano yung paninindigan niya, hindi ko sinasabi, hindi ko nilalait yung Chinese. Ayaw eh. Talagang ayaw. Hindi katulad ng iba, ayaw sa Chinese, yung pera ng Chinese gusto. Di ba? Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bravo! Ang pagi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 l. Bravo! Susubod lang ang suko. Bravo! Laging good na good. Basta may bravo. Ready ako. Ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bahay, tibay, ang bilis, ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel, Bahay Tibay, Stormproof Steel Houses. May lupa ka, isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man, o lumindol, o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay, tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Mabanggit ko lang itong mga naisibende na pag-aari sa Maynila. Alam nyo, lahat yan, kasangkot si Isko Moreno sa katarantaduhang ginawa ni Erap. Sila magkasama eh. Kaya hindi niya mabanggit nasan yung sino nakabili, kanino binenta yung PNB building. Yan heritage yan. Galit na galit dyan yung mga samahan ng arkitekto kasi kilalang tao yung kilalang tinitingala yung arkitekto na gumawa niyang building na yan, ang PNB building sa Escolta eh. Diba dyan una, kaya binili ni Mayor Alfredo Lim yan. Dahil dyan, itinayo yung City College of Manila. Dahil wala pang lugar nun eh. Di ba? Yan muna. Diyan, ginawa. Akalain ninyo yan pag-upon lang noong 2013. Katunayan, may tumawag sa akin, hindi ko sasabihin ko sino. Tinatanong ako kung may alam ako tungkol sa PNB, may buyer sila. Hindi ako kumibo. Inaanak ni Erap yun. Hindi ako nagsalita tungkol dyan. Ngayon, pero alam ko kung paano binili yan, ikwento ko na sa inyo. Pwedeng pagkapirahan ni Mayor Lin, di ba? Pero hindi niya ginawa yun. Ngayon, eto, nagtataka tayo, wala ito sa mga report ng Commission on Audit eh. Napakaraming property. Di ba dapat supposed to be, pag ang gobyerno, ang isang opisina ng gobyerno, pumasok sa any agreement yan, or contract, bentahan, sale, dapat kasama yan sa report ng Commission on Audit. Hindi ba? Yan, nagtataka tayo, wala. Kasi alam ba ninyo, walang hiya rin pala yung treasurer dito ngayon sa Maynila Yan palang treasurer dito sa Maynila, totoo yung sinasabi nung tumatawag sa atin si Mrs. Jimenez. Galing ng Las Piñas. Nagkaroon ng kaso ron. Kinuha rito nilagay dito dahil magaling sigurong magnakaw. Ngayon, yung PNB, isa ho yan.
sa mga dapat i-account. Ha? Ba't di kumikibo si Isko Moreno kung talagang ipinagmamalasakit niya ang kapakanan ng mga taga Maynila? Sa Maynila yan eh. Hindi pa yun. Nagyayabang pa ang tarantado na ano niya raw, pinahalagaan daw niya heritage. Ano? Pinahalagahan? Heritage? Paano na ibenta yung mga yan? Hindi ka kumikibo. Di ba? Nagkapera siya eh. Kaya hindi niya mabanggit, di ba? Nagkaroon siya. Yung PMB building, mahal yun. Una, yung location nun. Ha? Pangalawa, alam ba ninyo ginawa dyan? Ito, kitang-kita mo, kawalang yan. Sinunog muna yan. Wala nang ano yan eh. Bakante na yan eh. Ang ginawa, alam nyo ba yan? Sinunog. Bakit sinunog? Wala namang susunugin doon. Hindi naman talagang totally natupok yung building. Portion lang ang sinunog nila. Bakit ginawa yon? Simple lang. Para i-devaluate yung value. Pababain yung presyo ng deklarasyon. Yan. Bababa ang value pagka nasunog, na damage. Di ba? Mas malaki mananakaw. Ang pinagtataka natin, walang deklarasyon hanggang ngayon. Kanino ito binenta at magkano o ano ang transaksyon dito na namagitan? At sino ang bumili nito? Di ba? Katulad nung Army and Navy Club. Yung yung dating Silahis Hotel sa Ross Boulevard na naging Grand Boulevard. Yung kumpiskado, ito sinasabi ko sa inyo, bago pa mag-2013 election, nanakawin nila ERAP yung Grand Boulevard Hotel. Sinabi ko na yan eh. Nagkatotoo eh. Ayun, nakabakod na. Sino? Gatchalian. Yung waterfront hotel. Hindi naman ginagawa. Bakit? Siguro wala makuha ang financer. Kasi si Gatchalian, tulisan yan. Gusto ang ano yan, yung kasing Grand Boulevard Hotel na yan, may malaking utang sa Maynila yan. 200 milyon nung panahon ni Mayor Lim. Mahigit 200 milyon. Ngayon, kinumpis ka. Dahil sa tagal nang hindi nagbabayad, nag-accumulate, lumaki na. Yung kanilang hindi nababayarang buwis, kinumpis ka ng lungsod na Maynila. Pumunta yan si Gatchalian kay Mayor Lim. Bibilin daw niya yung Grand Boulevard. Di bayaran mo, sabi ni Mayor Lim. Ang gusto na mangyari, hulog-hulugan. Ay, hindi pwede. Bakit mo hulugan? Wala ka bang pera? Hindi, kasi kukunin ko pa sa PAGCOR eh. Yun. Ang gusto pala ni Gatchalian, pauupahan niya sa PAGCOR. Pagkatapos i-advance niya yung pera, yun ang ipapagawa niya. Papagawa niya lang yung portion ng PAGCOR. Kamukha nung ginawa niya sa Manila Pavilion Hotel. Di ba, ni-renovate? Yun lamang first floor at saka yung area na okupado ng PAGCOR Casino. Pero yung mga kwarto ron, ang bantot. Puro alikabok ang mga alpombra. Pag naglakad ka, maglalabasan nyo. Amoy paa. Oo. Ang baho. Bakit? Kasi luto sa sariling mantika ang ginawa. Bibili siya nang hindi manggagaling sa bulsa niya yung pera. Bibili niya kunyari, itatransaksyon niya sa casino para i-finance. Siguro wala na magtiwala ngayon. Ngayon, bakit nakalagay dyan ay waterfront? Yan ba ay nabili na ni Gatchalian?
Ha? Mga kaibigan, alam naman ninyo si Gatchalian, crony ni Erap yan. Dami. Di ba yan co-accused ni Erap sa kasong plunder. Ha? Akusado yan. Kasamang naakusahan yan doon ni Erap sa kasong plunder. Ngayon, magbasa muna tayo, mga kaibigan, ng mga reaksyon ba? Madalas dun si June Elvis Espinosa, nagte-text late ko nababasa Oh. Gusto raw ni Enrile ay happy tayo, mga kaibigan. Sus Mariose. Happy na nga kami nun Nalungkot pa kami. Akalain mo, sabi niya nung araw pabababain niya ng kuryente, yun ang advertisement niya, di ba? Oh. Lalong tumaas. Mga kaibigan, Tapos sinasabi niya yung pinababa niya raw. Bayad ng kuryente. Ngayong advertisement niya, pinababa niya raw. Mga kaibigan, lintik na. Pati tiwala natin, gusto nakawin Yan sinasabi ko si mga katropa nating nakikinig, si Arlene Tañedo Barrias, siyempre si Ramon, yung kanyang husband, si Dada Dumlao ng grupong The Rhythm of Three. Mga wala ng modo, yung mga hindoropot na binay. O nga, nakalimutan ko tuloy yun. Sipin mo sa simbahan, ang problema, sabi naman ng iba, ba't nila ginagawang venue yan? Tama nga naman. Sa mga kandidato, tama nga naman Di ba, ang dami, may Pope Pius yan Ang daming venue ron, ba't dyan yung ginawa? Sa loob ng simbahan. Naalala ko tuloy yung isang walang hiyang negosyante. Nakakutsaba rin nito si Erap tsaka ni Isko. Alam ba ninyo yan, kababuyan? Yan, mayayaman, babo yan Ay, isipin ninyo yun, nahuli yan doon sa simbahan ng Corinthian Garden. May simbahan dyan alam niyo ba, adoration room? Di ba yung adoration room ano yun parang sagrado yun doon sa adoration room, kumakatok yung isang tao. Ayaw pagbuksan. Nung mabuksan, tumambad isang lalaki, isang babae, nagsusuot pa ng pantalon yung lalaki, yung businessman. Walang hiya, mga kaibigan. Ibig sabihin, doon niya kinatay yung babae. Doon niya itinumba. Opium pala yung inihitit nung araw ng mga inchik dito, di ba? Si Alberto Mactal, yan, nanonood po sa atin, sabi niya, opium daw yun nung araw. Si katropang June de Valencia, si Bolet Ocampo ni Pomoseno, hindi nga natin alam ang background ni Bato, tapos susugal tayo sa pagboto sa kanya, sabi ni Bolet. Si Meme Dalmasio Lagdamen, mas bagay si Bato sa comedy. Hinabol ng aso, takbo Meron bang ganun? Ngayon, I can shout to the four corners of the world. Ayoko kay Enrile. Hindi ko boboto yan. Never, never. Sabi ni Jundi Valencia. Si Leds Chulbo, pinabati natin. Sabi ni Joe De Lemos, nagising daw ako kay Enrile. Hindi naman. Sana gusto ko, kasi wala akong pipiliin Sino pipiliin ko? Ngayon, ayoko na rin. Hindi na totoo, hindi na makatotohanan. Hindi na. Akala ko, merong, yung tawag dito, yung pwedeng i-correct. Wala pati, lolokohin tayo sa lahat ng ayoko, yung lokohan. Pwede ako sa lokohan, wag lang matagal matagal na Si Aida Trillana nanonood sa atin from Paris.
Eto, si Rega Salvador, nanonood din po sa atin. Si Ronnie Dayo. Binabati natin ang misis ni Joe De Lemos, birthday ni Bernadette Gasgonya. Narito ang ating pagbati kay Bernadette Gasgonya. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Yan po, si Kaloy Pascasio Herrera, nanonood din po sa atin. Pahinga na dapat noon pa yan si Enrile. Kaso tataka ako bakit gusto pa rin niya. Salapi, yan, sabi ni Bolet. Si Arlie naman, nakapanood daw doon sa kanila, bigla may pumasok na campaign advertisement sa TV, party list. Siguro, purpose nun para sa mga Filipino overseas Filipinos. Dahil sa absentee voting, advance voting. O ngayon, party list nga, wala na ho yan. Nakita ninyo, ang lalaki na ng ginagastos. Sino ba ito si Coco Martin na to para mag-endorso? Diba? Kalukuhan na mga Pilipino. Dahil in-endorso niyan, iboboto nyo. Yan ang sinasabing malala ang problema ng mga Pilipino. Si Anthony Lim Vesperas, nanonood din po. Si M. Torres Noel sa sa Israel ito, nanonood sa atin. Si Maita Basilio ng Switzerland, nanonood sa atin, si Kamaita. Si Leonardo Vergara, nanonood po sa Como, Italy. Layo, no? Salamat daw at nakapanood din siya. Doon sa Como, Italy, si Ginoong Leonardo Vergara. Si Alex San Mateo, binabati po natin from Vancouver, Canada. Si Chito Manlapas, Palm Call ng San Francisco. Si Cesar Gomez ay nanonood din po. Get well soon daw sa pamangkin ni Bolet na si Anne Nepomuceno, anak ng kapatid kong si Roland at Wilma na aksidente ang van nila sa Paway, Ilocos Norte. Buti naman at nakalabas na raw po sa ospital. Si Susana de los Santos, nakatropang Lapid Fire. Siyempre si Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, binabati natin. Si Carmela Torres Balcos, si Perdi Sabale, nanonood din po. Si Steven Joe Pulion Ascares ay nanonood. Rudy Santos ng bandang Horoscope na nasa California ngayon. Willie De La Cruz, nanonood din po. Si Maristela Telang Padilla. Si Andres Bonifacio watching from Michigan. Adoration Room, nandun ang Holy Eucharist. One-on-one kayo, ikaw praying, o kita mo. Doon nahuli si Hindi. Mga tayo,
Si Raul Villanada, hindi tama din na nasa simbahan ng mga kandidato katulad nila Binay. Nawalan ng kapayapaan. Maging sa simbahan na dapat ay neutral ground. Man lang kahit ayaw nilang ituring na espiritual. May pagkakamali din dun eh. Si Jerome Cortez, pero dapat public official sila, di ba? Naging mayor si Junjun, mayor si Abby. Hindi sila dapat nakikita sa gano'n. Nandun ang tatay. Di ba? Mga kaibigan, andun ang mga chismoso. Siyempre, pag chichismisan kayo. Si Jerome Cortez nanonood po from Dallas, Texas. Ayan. Kapersi, pakibati nyo, friend ko, from Texas, USA. Yun. Baka si yun, Jerome. Si Elmer Ecleo. Pag nanalo si Jinggoy at Bong Revilla, abay, utu-utu talaga mga Pilipino. Si Aldwin Zalabaria Bernaldo. Watching from Hermosa, Bataan. Sheila Ceruli, ang pangalan pala nung kaibigan ni Susana de los Santos sa Italy yata. Si Adi Reyes ng United Kingdom, binabati po natin. Si Nestor Estrella, siyempre, ng Taiwan o musician based sa Taiwan. Si Jun, ano ba ito? Pangalan si Jorge Beichong, nakatropa nating naka-base sa Tokyo. Si Leo Villena, si Valdez Roseche. Ang gulo talaga sa Pinas. Dito sa Greece, napakatahimik naman po pag may eleksyon. Saka mga local official dito, hindi mapagmataas. May mga nakilala naman akong Grego nung araw dito sa Pilipinas. Pupunta sa opisina namin. Mabait naman. Ang kwento lang sa akin, mga seaman, mga loko raw yung nakakasama ng mga Grego sa barko. Nang Eli Soriano raw eh. Mahilig din sa kuyukot, sabi. Good evening, watching every night, Monday to Friday, yung mga tropang homeboys sa Western Australia, Maverick, Western Australia, binabati natin si Maverick Smiths. Si Vicente Macaraeg del Rosario Jr. nanonood. Reynaldo Bonifacio ng Bandang Halimaw dati, pero matagal na naka-base na rin ito sa USA, sa California. Si Cesar Romero nanonood din po. Si Raul Villanada. Ayan po mga kaibigan. Marami pa dito. Hindi ko na lang makuha mabasa malayo. Si Oyi Camagong Felicissimo, nalagpasan nyo yung pinababati ko. Bukas na lang po. Ganun ba? Sino ba yun? Yung birthday? Sa May 1, di ba? Bukas pa yata yun. Agahan mo, pakiano mo sa amin, ng maaga. Pasensya na kung di natin nababasa na. Si Aldo, ito nabasa ko na yun. Pero kakapusin tayo ng oras Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari.
Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y puno. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya diyan po kami pansamantalang muling magpapaalam. Iwanan Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan. mabuhay Dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido. ang wakas Sa lahat ng mga nanonood ng ating pong live streaming. ay pantay, walang nang aapi Sa pangalan po ni John Lloyd, dito sa bayan. John Lloyd Cruz. Ito'y makikilala mo. Ito po si Percy Lapid. Bilang Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Senator Enrile! ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pag-iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko,